Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Mga Awit, Kapitulo 47. O ipakpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Sapagkat ang Panginoong kataas-taasan ay kakilakilabot, siya'y dakilang hari sa buong lupa. Kanyang pasusukuin ang mga bayan sa ilalim natin, at ang mga bansa sa ilalim ng ating mga paa. Kanyang ipipili tayo ng ating mana, ang karilagan ni Jacob na kanyang minahal. Ang Diyos ay napailang lang sa may hiyawan, ang Panginoon na may tunog ng pakakak. Kayo'y magsiawit ng mga pagpuri sa Diyos. Kayo'y magsiawit ng mga pagpuri. Kayo'y magsiawit ng mga pagpuri sa ating hari. Kayo'y magsiawit ng mga pagpuri. Sapagkat ang Diyos ay hari ng buong lupa. Magsiawit kayo ng mga pagpuri na may pag-unawa. Ang Diyos ay nagahari sa mga bansa. Ang Diyos ay nauupo sa kanyang banal na luklukan. Ang mga pangulo ng bayan ay nangapipisan upang maging bayan ng Diyos ni Abraham. Sapagkat ang mga kalasag ng lupa ay ukol sa Diyos, siya'y totoong bunyi. Mga Awit, Kapitulo 48. Dakila ang Panginoon at marapat pakapurihin sa bayan ng aming Diyos sa kanyang banal na bundok. Maganda sa kataasan ang kagalakan ng buong lupa, siyang bundok ng Sion, sa mga dako ng hilagaan na bayan ng dakilang hari. Ang Diyos ay napakilala sa kanyang mga bahay-hari na pinakakanlungan, sapagkat narito ang mga hari ay nagpupulong, sila'y nagsidaang magkakasama. Kanilang nakita, nagsipanggilalas nga sila, sila'y nanlupaypay, sila'y nagmamadaling tumakas. Panginginig ay humawak sa kanila roon, sakit gaya ng isang babae sa pagdaramdam. Sa pamamagitan ng hanging silanganan, iyong binabasag ang mga sasakyan sa Tarsis. Kung ano ang aming narinig, ay gayon ang aming nakita sa bayan ng Panginoon ng mga hukbo, sa bayan ng aming Diyos. Itatatag ito ng Diyos magpakailanman. Aming inaalala ang iyong kagandahang loob, O Diyos, sa gitna ng iyong templo. Kung ano ang iyong pangalan, O Diyos, gayon din ang pagpuri sa iyo hanggang sa mga wakas ng lupa. Ang iyong kanan ay puspos ng katwiran. Matuwa ka, bundok ng Sion. Magalak ang mga anak na babae ng Juda. Dahil sa iyong mga kahatulan, libutin ninyo ang Sion at inyong ligirin siya. Inyong saysayin ang mga muog niyaon. Tandaan ninyong mabuti ang kanyang mga kuta. Inyong masdan ang kanyang mga bahay-hari upang inyong maisaysay ito sa susunod na lahi. Sapagkat ang Diyos na ito ay ating Diyos, magpakailan-kailanman. Siya'y magiging ating patnubay hanggang sa kamatayan. Mga Awit, Kapitulo 49. Dinggin ninyo ito, ninyong lahat ng mga bayan. Pakinggan ninyo, ninyong lahat na nananahan sa daigdig, ng mababa at gayon din ng mataas, ng mayaman at dukha na magkasama. Ang aking bibig ay magsasalita ng karunungan, at ang pagbubulay ng aking puso ay magiging sa pag-unawa. Ikikiling ko ang aking panig sa talinghaga. Ibubuka ko ang aking malabong sabi sa alpa. Bakit ako matatakot sa mga kaarawan ng kasamaan? Pagka kinukulong ako ng kasamaan sa aking mga sakong, silang nagsisitiwala sa kanilang kayamanan at naghahambog sa karamihan ng kanilang mga kayamanan. Wala sa kanyang makatutubos sa ano pamang paraan sa kanyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pangtubos sa kanya, sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal, at ito'y naglilikat magpakailanman, upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y wag makakita ng kabulukan. Sapagkat nakikita niya na ang mga pantas ay nangamamatay, ang mangmang at gayon din ang hangal ay nalilipol, at iniiwanan ng kanilang kayamanan sa mga iba. Ang kanilang pag-iisip sa loob ay na ang kanilang mga bahay ay mananatili magpakailanman, at ang kanilang mga tahanang dako
ay sa lahat ng salit-saling lahi. Tinatawag nila ang kanilang mga lupain ayon sa kanilang sariling mga pangalan. Ngunit ang tao'y hindi lalagi sa karangalan. Siya'y gaya ng mga hayop na nangamamatay. Itong kanilang lakad ay kanilang kamangmangan. Gayon may pagkatapos nila ay sinasang-ayunan ng mga tao ang kanilang mga kasabihan. Sila'y nagtakda sa Sheol na parang kawan. Kamatayan ay magiging pastor sa kanila. At ang matuwid ay magtataglay ng kapangyarihan sa kanila sa kinaumagahan. At ang kanilang kagandahan ay mapapasa Sheol upang matunaw, upang mawala ng tahanan. Ngunit tutubusin ng Diyos ang aking kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol, sapagkat tatanggapin niya ako. Huwag kang matakot pagka may yumaman, pagka ang kalwalatian ng kanyang bahay ay lumago, sapagkat pagkat siya'y namatay ay wala siyang dadalhin ang kanyang kalwalatian na hindi bababang susunod sa kanya. Bagaman habang siya'y nabubuhay ay kanyang pinagpala ang kanyang kaluluwa, at pinupuri ka ng mga tao pagka gumawa ka ng mabuti sa iyong sarili. Siya'y paroroon sa lahi ng kanyang mga magulang. Hindi sila makakakita kailanman ng liwanag. Taong nasa karangalan at hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Mga Awit, Kapitulo 50. Ang makapangyarihang Diyos, ang Diyos ng Panginoon, ay nagsalita at tinawag upang ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon. Mula sa Sion, nakasakdalan ng kagandahan, sumilang ang Diyos. Ang aming Diyos ay darating at hindi tatahimik. Isang apoy na mamumugnaw sa harap niya at magiging tuong malaking bagyo sa palibot niya. Siya'y tatawag sa langit sa itaas at sa lupa upang mahatulan niya ang kanyang bayan. Pisanin mo ang aking mga banal sa akin, yaong nakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain, at ipahayag ng langit ang kanyang katuwiran, sapagkat ang Diyos ay siyang hukom. Iyong dinggin, o aking bayan, at ako'y magsasalita, o Israel, at ako'y magpapatotoo sa iyo. Ako'y Diyos, iyong Diyos. Hindi kita sasawayin dahil sa iyong mga hain, at ang iyong mga handog na susunugin ay laging nasa harap ko. Hindi ako kukuha ng baka sa iyong bahay, ni ng kambing na lalaki sa iyong mga kawan, sapagkat bawat hayop sa gubat ay akin, at ang hayop sa libong burol. Nakikilala ko ang lahat ng mga ibon sa mga bundok, at ang mga mabangis na hayop sa parang ay akin. Kung ako'y magutom ay hindi ko sasaysayin sa iyo, sapagkat ang sanlibutan ay akin, at ang buong narito. Kakanin ko ba ang laman ng mga toro? O iinumin ang dugo ng mga kambing? Ihandog mo sa Diyos ang haing pasasalamat, at tuparin mo ang iyong mga panata sa kataas-taasan. At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan. Ililigtas kita at iyong luluwalatiin ako. Ngunit sa masama ay sinasabi ng Diyos, anong iyong gagawin upang ipahayag ang aking palatuntunan, at ang iyong kinuha ang aking tipan sa iyong bibig? Palibhasa'y iyong kinapupuotan ng pagtuturo at iyong iwinawaksi ang aking mga salita sa likuran mo. Pagka nakakita ka ng magnanakaw, pumipisan ka sa kanya at naging kabahagi ka ng mga mapangalun niya. Iyong ibinubuka ang iyong bibig sa kasamaan at ang iyong dila ay kumakata ng karayaan. Ikaw ay nauupo at nagsasalita laban sa iyong kapatid. Iyong dinudusta ang anak ng iyong sariling ina. Ang mga bagay na ito ay iyong ginawa, at ako'y tumahimik. Iyong inisip na tunay na ako'y gayong gaya mo. Ngunit sasawayin kita, at aking isasaayo sa harap ng iyong mga mata. Gunitain nga ninyo ito, ninyong nakakalimot sa Diyos. Baka kayo'y aking pagluray-lurayin at walang magligtas. Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin, at sa kanya na nag-aayos ng kanyang pakikipag-usap, aking ipakikita ang pagliligtas ng Diyos.